Mga ka-agri, na previous episode ay napanood ninyo ang back-to-back na kwento ng dalawa sa mga matatagumpay na coconut-based farmers sa lalawigan ng North Cotabato. Ang niyog po ay isa lamang sa high-value crops na binibigyan ng pansin ng Department of Agriculture sa pangangasiwa ni Secretary Emmanuel Piñol. Mga ka-agri, saan mang panig ng rehiyon ay aming pinupuntahan upang magatid na naman sa iyo ng isang umagang sakbibi sa mga impormasyong pang-agrikultura. Just like our previous episodes, mga ka-agri, tiyak na magugustuhan ninyo ang ating episode ngayong araw dahil isang outstanding rural woman ang ating makikilala. At andito nga tayo sa kanyang sakahan on top of the hill na bahagi ng long stretch ng Daguma Range dito sa lalawigan ng Sultan Kudarat. At mamaya ay makakapanayan po natin si Ginang Jennifer Farillon and we will have a wonderful tour dito sa kanyang higit sa 6.5 hektaryang sakahan na tinamnan ng mais, kape at iba pang mga high-value crops. At bukod po sa kwento ng ating outstanding rural woman ngayong taon, here are the other stories that will surely make you say wow ngayong araw. Mga ka-agri, hindi pinalampas ni Agriculture Secretary Manny Piñol ang anibersaryo ng Bayan ng Mlang, kung saan may mga dala pa siyang regalo para sa mga magsasaka sa kanyang lupang tinubuan. Ang detalye ng balitang yan at iba pang mga malalaking balita, huwag palalampasin sa ating Agri-Balitaan. Kung ano ang kaya ng mga lalaki, kaya rin ng mga babae. Yan ang patuloy na pinatutunayan ni Ginang Jennifer Farillon ng Bagumbayan, Sultan Kudarat, matapos siyang mapili bilang Outstanding Rural Woman ng SOC Sargent. Maantig sa kanyang kwento straight from the top of the Daguma Ranges sa ating Tatak Agri-Bida. Sa patuloy nating pagpapalabas ng kwento ng mga regional winners sa ating Gawad Saka Search 2016, ang passion naman ni Dr. Cedila Abdullah sa pagtulong sa mga maliliit na magsasaka ng palay ang handog namin sa inyo. Halina't panoorin ang kanyang walang pagod na pagsasaliksik sa new and useful rice technologies sa ating Tatak Agri-Bida. For your information, mga ka-agri, Region 12 is always on top kapag search for outstanding rural woman ang pag-uusapan. In fact, our region already produced a number of national winners throughout the years. Patunay lamang ito, mga ka-agri, na ang mga magsasaka at mangisda ng reyon ay talagang magagaling at award-winning. Alam kong handa na kayo, mga ka-agri, kaya narito na po ang ating isang oras sa programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa panguna ni OIC Regional Executive Director Carlene Collado. Kaya mula rito sa Barangay Masyag, Bagumbayan, Sultan Kudarat, sabay-sabay na po nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri-Tayo SOC Sargent. Magkamit ng dagdag na kaalaman upang saka palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri-Tayo SOC Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri-Tayo SOC Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri-Tayo SOC Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri-Tayo SOC Sargent, Agri-Tayo SOC Sargent, Agri-Tayo SOC Sargent, Agri-Tayo SOC Sargent. Paano
Paano nga ba maging listo? Sino ang dapat maging listo? Ako, ikaw, tayo at ang ating buong pamilya ay dapat na maging listo. Maagap. Ang pamilyang listo ay maagap kung alam nila ang mga karaniwang bagay na kailangang gawin bago dumating ang sakuna. Marunong magplano ang pamilyang listo. 2 o 3 beses sa isang buwan, kinaugalian na nila ang mag-usap tungkol sa kalamidad at makibalita kung mayroon mang paparating. Mayroon din silang e-balde o emergency balde. Ito ay naglalaman ng maliliit ngunit mahalagang bagay katulad ng mga dokumento at mga kagamitang makatutulong sa kaligtasan sa oras ng sakuna. Nakikiisa ang pamilyang listo sa mga gawaing pangkomunidad kagaya ng community evacuation drills. Inaalam nila kung paano tutugon si nanay, si tatay, si ate at si kuya, maging ang iba pang miyembro ng pamilya pagdating ng sakuna. May alam. Ang pamilyang listo ay may alam kung batid nila ang iba't ibang sakuna na maaaring maranasan nila sa kanilang lugar. Nalalaman din nila kung paano ang pagtugon sa mga ganitong pangyayari. Ano nga ba ang mga karaniwang sakuna na nararanasan ng iyong pamilya sa inyong lugar? Ito ba ay bagyo, landslide, baha, storm surge o lindol? Narito ang ilan sa mga pangkaligtasang paraan na maaaring tandaan. Bagyo. Ugaliing makinig sa radyo, manood ng TV, o magbasa sa internet at iba pang media channels na nag-aanunsyo tungkol sa public storm warning signals. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring magdulot ng panganib kung mayroong banta ng bagyo. Huwag pumalaot o maglayag sa dagat kung may babala ng masamang panahon. Huwag subukang tumawid sa rumaragasang tubig ng ilog. Humanap ng mas ligtas na ruta o manatili sa isang ligtas na lugar hanggang sa humupa ang malakas na agos nito. Kapag mayroong banta ng bagyo, lumikas kung ipinag-uutos ito ng lokal na pamahalaan. Kung walang anunsyo ng paglikas, manatili lamang sa loob ng bahay kung malakas na ang hangin at ulan upang maging ligtas. Baha. Ilagay ang mga kable at koneksyon ng kuryente sa mas mataas na bahagi ng bahay. Siguruhin na walang bara ang inyong mga kanal upang hindi maging sanhi ng pagtaas ng tubig. Magtayo ng flood walls at sandbag kung kinakailangan. Iwasang magmaneho sa lugar na binabaha. Ang 2 talampakang taas ng umaagos na tubig ay maaaring magtangay ng sasakyan. Huwag lumusong o maglaro sa baha dahil ito ay mapanganib. Maaari rin itong magdulot ng sakit dahil sa maruming tubig. Sunog. Alamin ang emergency exit sa inyong bahay o mga gusali. Ugaliing isara ang tangke ng gas panluto. Hugutin ang mga nakasaksak na appliances kung hindi ito ginagamit. Pag-aralan ang paggamit ng fire extinguishers. Ilagay ang mga numero ng telepono ng fire station sa lugar na madaling makita. Lindol. Alamin kung ang inyong bahay ay nakatayo malapit sa isang fault line. Magtalaga ng mga ligtas na lugar sa loob ng bahay, paaralan o opisina. Gawin ang drop, cover, and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig. Siguraduhing ligtas nang lumabas ng bahay. Kung nasa labas na ng bahay, humanap ng lugar malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at iba pang bagay na maaaring bumagsak. Bumalik lamang ng bahay kapag sinabi na ng otoridad na ligtas na ang sitwasyon. Landslide. Makipag-ugnayan sa DRRM office at alamin kung may banta ng landslide sa inyong lugar. Iwasang magtayo ng bahay sa gilid o paanan ng bundok, bangin o hukay at saan mang lugar na nagkaroon na ng landslide. Kung nasa loob ng bahay at nagkaroon ng landslide, pumunta sa parte o ligtas na bahagi na malayo mula sa paparating na landslide. Kung nasa labas ng bahay, lumayo sa maaaring daanan ng landslide, maging sa mga puno, poste ng kuryente at mga gusali. Storm surge at tsunami. Magtungo sa mataas na lugar kung may kapansin-pansin na pagtaas at pagbaba ng tubig. Huwag manirahan malapit sa dagat o sa mga lugar na no-build zones. Magtanim ng bakawan o magtayo ng seawall kung malapit ang bahay sa dagat. Alamin sa DRRM office ang warning signals sa inyong komunidad para sa tsunami at storm surge.
magkabit ng mga karatolang paalala o babala malapit sa delikadong parte ng dalampasigan. Ugaliing makinig sa balita ukol sa tsunami o storm surge. Handang-handa! Ang pamilyang handa ay alam ang ligtas na ruta na maaaring daanan kung kinakailangang lumikas at magtungo sa evacuation center. Kaya nilang tukuyin ang mga karaniwang panganib na nararanasan sa lugar at mga early warning systems kagaya ng mga sumusunod. May mga tungkuling ginagampanan ang bawat miyembro ng pamilya sa paghahanda. Nalalaman rin nila ang mga lugar na maaaring maging tagpuan ng buong pamilya kung sakaling magkahiwa-hiwalay sila dahil sa sakuna. Ang pamilya mo ba ay maagap, may alam, at handang-handa? Buksan na ang inyong gabay at mapa. Sabay-sabay tayong magplano at maging listo! Sa ulo ng ating mga balitang agrikultura ngayong linggo, milyon-milyong piso halaga ng farm machines at post-harvest facilities ipinagkaloob ng DA sa mga magsasaka sa Mlang, North Cotabato. Technical orientation tungkol sa masaganang agrikultura sa nayon o MANA Agricultural Framework isinagawa kasama ang mga empleyado ng DA mula sa 3 rehiyon ng Mindanao. Mas masaganang ani ngayong cropping season, inaasahan ng mga magpapalay sa lambayong Sultan Kudarat. At Korte Suprema, binaliktad ang unang desisyon nito na ipatigil ang field trials ng GMO eggplant na mas kilala sa tawag na BT Talong. Para sa detalye ng mga balitang ito, narito si Miss Nelma Limba ang Buluddo. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Mga kaagri, patuloy na bumubuhos ang tulong ng pamahalaan sa mga magsasaka sa bayan ng Mlang sa North Cotabato bilang isa sa mga napiling pilot area sa mas pinalawak at komprehensibong farm mechanization program ng Department of Agriculture sa pangunguna ni Secretary Manny Piñol. Tinatayang nasa 7.4 million pesos ang kabuang halaga ng mga makinaryang pansakahan ang ipinagkaloob sa mga grupo ng mga magsasaka sa bayan noong August 3. Mula sa Mlang, North Cotabato, Maki-Agribalita kay Lito Mariano Salvo. Naging makabuluhan ang kulminasyon ng ika-65 pagdiriwang ng Foundation Anniversary ng Bayan ng Mlang sa lalawigan ng North Cotabato na nakasentro sa temang Embracing Reforms in Government, Realizing More Growth and Development. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng miyembro ng gabinete ng isang administrasyon na mula sa nasabing bayan hindi lamang isa kundi dalawa. Ito ay sina Agriculture Secretary Emmanuel Piñol at Health Secretary Pauline Jean Rosel Obial na sabay na dumalo sa espesyal na selebrasyon ng Mlang upang magbigay ng mensahe. Sa kanyang mensahe, binigyang pansin ni Secretary Piñol ang pamamahagi ng milyon-milyong halaga ng mga farm machines at iba pang proyektong pang-agrikultura ng DA para sa mga magsasaka sa bayan. Ibinalita rin ni Secretary Piñol na naglaan na siya ng hiwalay na pondo na nagkakahalaga ng 150 milyong piso para sa lalawigan ng North Cotabato. Sinabi rin nito na maliban sa mga proyektong pang-agrikultura, tinitiyak niya ring uusad ang Mlang sa iba pang sektora sa pakikipag-ugnayan nito sa iba pang mga kalihim ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bilang guest speaker, inilatag naman ni Health Secretary Rosel Obial ang mga programa at prioridad ng Administrasyong Duterte para sa kalusugan ng milyon-milyong mga Pilipino. Samantala, sa turnover ng mga proyekto, pinangunahan ang seremonya ni na Secretary Piñol, Mayor Russell Abonado, Vice Mayor Joselito Piñol, OIC Regional Executive Director Carlene Collado at incoming Regional Executive Director Milagros Casis. Para sa Municipal Local Government Unit ng Mlang, ipinamahagi ang mga sumusunod na proyekto. 2 unit ng Combined Harvester with Hauler, corn tractor at 15 shallow tube wells. Para sa Municipal Local Government Unit ng Mlang, ipinamahagi ang mga sumusunod na proyekto. 2 units ng Combined Harvester with Hauler, corn tractor at 15 shallow tube wells. Ang iba namang mga recipients ay kinabibilangan ng Don Bosco Multipurpose Cooperative na tinanggap ang 1 unit ng Combined Harvester with Hauler,
Ganun din para sa Bimado Irrigators Association, habang isang ride-on type transplanter naman ang ipinagkaloob sa DLSIA Incorporated. Habang tigi-isang unit ng collapsible dryer case ang ibinigay sa Lika Dalipi New Antique Magallaon IA at Buayan Langkong IA. Isang unit na hand tractor naman with implements ang tinanggap ng Mlang Rice Seed Producers Cooperative. Maliban sa mga makinaryang pansakahan, tinanggap din ng mga magsasaka, mga binhi at abono mula sa lokal na pamahalaan at para naman sa mga mangingisda ang 40 bags ng tilapia fingerlings mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 12. Nag-uulat para sa Agri Tayo Sokserchen. Ako si Lito Mariano. Sa iba pang balita, upang magkaroon ng mas malinaw na direksyon ang mga empleyado ng Department of Agriculture, isang technical orientation tungkol sa bagong agricultural framework ng DA na masaganang agrikultura sa nayon o MANA ang ikinasa sa lungsod ng Kidapawan. Ito ay dinaluhan ng 3 rehiyon sa Mindanao na kinabibilangan ng Soc-Sargen, Davao at Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula sa Kidapawan City, Maki-Agribalita kay Nelly Escote, Ilanan. Mga ka-agri, nagkaroon nga ng technical orientation at workshop ang mga empleyado ng Department of Agriculture, Provincial Agriculturist, attached agencies personnel at iba pa hinggil sa proyektong maunlad na agrikultura sa nayon o MANA bilang isa sa pet projects ni Agriculture Secretary Emmanuel Manny Piñol. Ang mga partisipante sa naturang aktibidad na isinagawa sa Kidapawan City ay mula sa Cluster 4 na binubuo ng Soc-Sargen Region, Davao Region at Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay Samuel Bilamide ng Philippine Rural Development Project na siyang nagpresenta ng mekanismo ng MANA, ang proyekto ay mayroong 2 major components. Ang Component 1 ay ang El Nino at La Nina mitigation, habang ang Component 2 ay ang identification ng potential areas for rice production. Sa pamamagitan ng MANA project, dagdag pa ni Bilamide, adhikain ni Secretary Piñol na makahanap at makapagtanim ng 1 milyong ektaryang bagong palayan sa loob ng 6 na taon. Samantala ay nilihad naman ng Bureau of Soils and Water Management ang proseso ng MAPS delineation na siyang ginagamit sa pagtukoy ng mga potential area na maaaring gawing rice production area. Tinuruan din ang mga kalahok tungkol sa paggamit ng iba't ibang survey instruments at tools bago ang kanilang aktual na ground validation activities sa mga susunod na araw. Kaugnay nito, inihanda na rin ng bawat regional field offices ang kanilang work and financial plans para magsilbing patnubay sa kanilang field validation gamit ang geotagging technology at iba pang survey tools. Bago matapos ang orientation ay nagbigay ng mensahe si Secretary Manny Piñol at hinamon nito ang bawat empleyado ng DA kasama na ang mga LGU partner na magtulungan para sa tagumpay ng MANA project. Nag-uulat para sa Agri Tayo Sokserchen, ako si Nelly Escote, Ilanan. Samantala, umaasa ang mga magpapalay sa Lambayong Sultan Kudarat na makakamtan nila ang mas masaganang ani ngayong cropping season dahil sa ganda ng tubo ng kanilang tanim na palay. Mula sa Lambayong Sultan Kudarat, Maki-Agribalita kay Carl Ulysses Aguilion. Magagandang tubo ng palay ang siguradong sasalubong sa iyo sa Lambayong Sultan Kudarat. Ang malulusog na mga palayan ay bunga ng paggamit ng mga magsasaka doon ng mga angkop na teknolohiya. Dahil dito ay umaasa ang mga magpapalay sa naturang bayan ng matataas na ani ngayong cropping season. Isa na nga rito ay si Ginoong John Peralta ng Barangay Poblasyon ng Bayong na sinasaka ang 20 ektaryang palayan. Ayon sa kanya, tinitiyak nila ng mga kapwa niya magsasaka na tama ang kanilang mga teknolohiyang ginagamit sa kanilang mga palayan at ang mga variety ng palay na tinatanim. Isa sa mga dahilan kung bakit magaganda ang tubo ng kanyang palay ay dahil sa germination stage pa lang ay hindi niya pinapalagi ang seeds sa sako. Ako si John Peralta, isang farmer taga Poblasyon ng Bayong. Ang sinasaka ko po ay mahigit 20 hectares po. Yung personal ko po na binhi, lahat sa area ko is 160. Tapos, pagka na-harvest ko po yung palay, gawat siguro po tayo, hindi ko po pinapatulog sa loob ng sako yung ating palay para maganda yung germination. Pag tapos ng harvester, dire-diretso po sa dryer, binubuhos na kagad para hindi po siya mag-init. Kasama rin sa mga magsasakang may magagandang standing crop
ay ang 84-year-old na si Ginoong Pablo de la Cruz na mayroong 25 ektaryang palayan. Ngayong harvest season ay inaasahan niyang aabot sa 130 hanggang 140 bags ng palay ang magiging ani niya bawat ektarya. Nagbigay din ito ng payo sa mga kapwa niya magpapalay. Ako si Pablo de la Cruz, tagang Barangay Lilit. At ang tinatrabaho kong lupa, more or less 25 hectares. Yung mga anak ko ang nagsasaka na ngayon sapagkat ako'y matanda na, 84 years old ko na. Binibisita ko na lang yung mga farm para i-guide o tingnan kung ano bang peste ang nasa bukid. Sa ngayon, ang ginagamit namin technology sa pagbubungkal ng lupa, yung direct dry seeded. Yung minsan, nakakandisgrasya pa rin ng magandang ani. Tulad nung nakaraan na El Nino, umani pa rin kami naman ng 80 to 120 bags per hectare. Aminado naman si Municipal Rice Coordinator Guillermo Dizo na maraming advantage ang mga magpapalay sa lambayong kaya magaganda ang tindig ng kanilang mga palay, kagaya na lamang ng mga trainings at paggamit nila ng mga certified seeds sa pagtatanim. Ako si Guillermo Dizo, isang agricultural technologist ng Municipality of Lambayong, local government. Assigned as the municipal coordinator din ng munisipyo sa rice. Well, ang mga advantages kasi marami ng mga farmers dito sa amin o dito sa Lambayong ay itong mga farmers natin ay na-train na yan sa mga technologies gaya ng mga palay check, IPM at saka itong mga NISRIP. Marami po kasi mga ahensya nag-i-sponsor dito ngayon sa mga seminars tungkol sa pagpapalay. At ang mga karamihan na ginagamit ng ating mga farmers dito ay mga certified seeds. Na kung saan yung certified seeds nakakadagdag ng 10% or more sa kanilang ani. Compared doon sa mga certified seeds na nabanggit kanina na kung saan-saan lang o kaya yung mga harvest nila na nire-recycle. So, at ang mga iba pang pamamaraan kung bakit nagiging maganda ang tubo ng kanilang palay ay itong good storage nila. Lalo na yung mga harvest na mga seed growers natin is viable naman. No? Mga may tag, hindi naman sila gumagamit ng mga walang tag na kung saan-saan lang binibili. Samantala, nagpaabot din ang mga nabanggit na magsasaka ng kasiyahan dahil sa pagsusulong ni Secretary Manny Piñol ng libreng irigasyon. Mas maganda po kung maalis po yung yun, na bayarin sa niya kay makakatulong pa po yun sa kabuhayan po ng farmer. Advantage, maganda po yung proposal o kaya kung gagawin nga talaga ng ating sekretaryo na magiging libre ang ating patubig sa ating mga magsasaka na malaking pakinabang yan sa mga magsasaka dahil sa ibinabayad nilang irrigation fee kapag tag-ulan o yung wet season is 3 bags equivalent to 50 kilos ang per bag niya at kung dry season naman is mas malaki ang nainatulong kung saan yun makakadagdag sa kanilang kita yung pambayad sa irigasyon. Ang bayan ng Lambayong ay mayroong higit sa 12,000 hectares na irrigated at rain-fed na mga palayan. Samantala, may bago ng National Project Director ang Philippine Rural Development Project. Ito ay sa katauhan ni Undersecretary Ariel Cayanan na siya ring OIC Undersecretary for Operations ngayon. Si Cayanan ay ang dating Philippine Council for Agriculture and Fishery Director. Nanatili naman sa pwesto bilang National Deputy Project Director si Engineer Arnel De Mesa na siya ngayong Regional Director ng DARFO 4A o Calabar Zone. Para naman sa Project Support Office Mindanao, Project Director pa rin si Director Lialin Ramos habang may bago namang Deputy Project Director sa isla sa katauhan ni Araceli Morano. Nag-uulat para sa Agritayo Soc-Sargen, ako si Cardilices Aguilion. At yan ang unang ratsada ng ating mga balita. Susunod,
Ika-42 taong pagdiriwang ng Nutrition Month, aktibong dinaluhan ng DA12. Isang rural woman sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat, umaasang masusungkit ang Outstanding Rural Woman National Award. At kataas-taasang hukuman, binaliktad ang naunang desisyon nito na ipatigil ang mga field trial ng GMO eggplant na mas kilala sa tawag na BT Talong. Ang detalye ng mga balitang yan, ihahatid namin sa inyo sa ikalawang bahagi ng ating Agri-Balitaan, dito lang sa Agri Tayo Sock Sergeant. Alam niyo ba na higit sa 1 bilyong kataong pinagkikitaan ang pagsasaka ng palay? Ayon sa isang survey, ang palay rin ang isa sa pangunahing itinatanim ng mga magsasaka sa anumang panig ng daigdig. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Abot na sa 1,000 bags ng palay seeds at 1,185 bags ng hybrid corn seeds ang naipamahagi bilang ayuda sa mga magsasakang matinding naapektuhan ng matinding drought nitong nakalipas na mga buwan. Ayon kay North Cotabato Provincial Agriculturist Engineer Eliseo Mangliwan, ito ay sa ilalim ng Rice, Corn and Vegetable Seedling Calamity Assistance Program ng provincial government na naglalayong tulungan ang mga magsasaka na makarecover sa pinsalang dulot ng El Nino phenomenon. Ang naturang bilang ng mga ipinamahaging seeds ay naitala sa buwan ng Hunyo 2016 batay sa ulat ng Office of the Provincial Agriculturist. Nakabase naman sa 17 bayan at nag-iisang lungsod ng Kidapawan, ang mga farmer beneficiaries na karamihan ay nagsimula ng magtanim ng mga natanggap na binhi mula sa OPAG. Patuloy na rin namimigay ng libreng seedlings ang Municipal Agriculturist Offices upang lalo pang mapalakas ang ayuda sa mga magsasaka. Aktibong nakiisa ang Department of Agriculture 12 sa ika-42 taong selebrasyon ng Buwan ng Nutrisyon ngayong taon sa Coronadal City. Ang naturang culminating activity na isinagawa noong July 29 ay pinangunahan ng National Nutrition Council 12 na bukod sa DA ay dinaluhan din ng iba pang regional government agencies at marami pang iba. Ilan sa mga aktibidad na sinalihan ng mga piling empleyado ng DA12 ay ang Nutri Quiz at ang Cooking Contest. Nanalo bilang second placer sina Jocelyn Romasanta at Nilda Longno sa pagluluto ng pagkain para sa mga bata. Ipinagkaloob din ng tanggapan ng set ng garden tools na may kasamang fruit tree seedlings at vegetable seeds. Magiging katuwang din ng NNC-12 ang DA12 sa proyekto nitong Gulayan sa Barangay, kung saan ang ahensya ay magbibigay ng gardening tools at planting materials. Mas naging masigla pang aktibidad dahil sa pagrampa ng mga buntis mula sa iba't ibang barangay sa lungsod. Naging tema ng pagdiriwang ngayong taon ay First 1,000 Days ni Baby, pahalagahan para sa malusog na kinabukasan.
Isang 42 taong gulang na magsasaka ang magiging pambato ng SOC Sergeant sa Search for Outstanding Rural Women 2016 ng Department of Agriculture. Siya ay si Ginang Jennifer Farillon ng Barangay Masyag, Bagumbayan, Sultan Kudarat na siyang idineklarang regional winner sa naturang patimpalak. Dahil hindi na maaari makapagtrabaho sa bukid ang kanyang asawang may sakit, si Ginang Farillon na mismo ang umako ng mabigat na responsibilidad sa pagmimintina ng kanilang higit sa 6.5 hectares na sakahan na tinatamnan ng mais, palay, kape, sari-saring prutas at iba pang high-value crops. Mayroon din itong mga alagang hayop. Aktibo si Ginang Farillon sa kanyang komunidad bilang leader ng iba't ibang samahan kagaya ng grupo ng mga magkakape at mga kababaihan. May oras din itong inilalaan sa iba pang civic at religious organizations. Isa sa kanyang significant accomplishments bilang magsasaka ay ang pag-breed ng corn seeds na tinatawag niyang Gen Seeds na kasalukuyan ng itinatanim ng mga magmamais sa kanilang lugar. At para sa ating balitang pambansa, binaliktad ng Korte Suprema ang naunang desisyon nito na ipatigil ang mga field trial ng GMO eggplant na mas kilala sa tawag na BT Talong. Sa desisyong inilabas ng Supreme Court noong July 26, pinapayagan na ang gobyerno na ipagpatuloy ang proseso ng deregulasyon ng BT Talong. Ang BT Talong ay isang genetically engineered na uri ng talong na may natural na kakayahang labanan ang fruit and shoot borer. Itinuturing na pinakamapinsalang insekto na pumepeste sa mga taniman ng talong sa Asia. Sinunod ng nasabing desisyon ng Korte ang apela ng mga magsasaka, siyentista at iba pang agriculture advocates na isaalang-alang na muli ang naunang desisyon noong nakaraang Disyembre na permanenteng nagpapatigil sa BT Talong field trials. Naunang pinagtibay ng Supreme Court ang desisyon ng Court of Appeals pero ngayon ay pinayagan ang motion for reconsideration at saka binaliktad ang desisyon. Ang BT Talong ay kasalukuyang itinatanim sa Bangladesh kung saan naiulat ng mga magsasaka na mas kaunti ang kanilang ginagamit na mga pestisidyo, mas mataas ang kanilang ani, mas malaki ang kanilang kita at mas nagugustuhan ng mga mamimili. Mariing tinututulan ng grupong Greenpeace ang pagpasok ng BT Talong sa bansa. Noong Mayo 2012, tagumpay na penitisyon ng naturang grupo sa Court of Appeals na ipatigil ang field trials. Isinasagawa ang mga field trials sa kontrolado at hiwalay na lugar para ipakita na ang BT Talong ay ligtas na maitatanim sa lokal na kondisyon. Batay sa resulta ng trials na tumatagal ng 3 panahon ng taniman, napatunayang epektibong nalalabanan ng BT Talong ang pesteng fruit and shoot borer kung kaya't di na kinakailangan pang mag-spray ng pestisidyo. Kumpirmado rin na ligtas na kainin ng tao at ligtas sa kapaligiran ang BT Talong. At sumainyo ang kalipunan ng ating mga balitang agrikultura ngayong linggo. Patuloy lang sa pagtutok dito sa Agri Tayo SOC Sergeant. Alam niyo ba na ang kape ay isa sa most traded commodities sa mundo kasunod ng langis? Tinatayang nasa 400 million cups ng kape ang nakokonsume ng coffee drinkers sa mundo sa loob lamang ng isang araw. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin niyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Ano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salami dyan! Boy, sarap na? Maisustansya pa! Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Anong baon mo? Meron akong cookies, juice, at chips. Ikaw? Meron akong apple, biscuit, water, at puting mais. Puting mais? Bakit meron ka ba? Sabi kasi ni Mommy, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa akin ng energy. Pagod na ako. Buti ka pa, mabilis ka tumakbo at di ka mabilis mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas
iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din. Ako po si Mrs. Jennifer Natavio Farillon ng Sitio Lower Alas-As, Masyag, Bagumbayan, Sultan Kudarat, 42 years old, outstanding rural woman ng Region 12. Nung una, ako po ay nag-aaral ng high school, tapos hindi na tuntunan ng mga parents ko yung pangailangan. Nag-working student ako sa aking tiyain ng mister ko. Tapos, hindi naman ako nila pinayagan na mag-aral. Pupunta sana ako ng Manila para patuloy yung aking pag-aaral doon. Hindi sila pumayag. So, inaisip ko na mag-decide ako na magkaroon ng asawa. At doon ko nakilala yun si Mr. Celerino Farillon. At nagsabi sa akin na gusto na rin niya na mag-asawa. Hindi kami nakatapos ng pag-aaral namin dalawa. Tapos binigyan kami ng lupa na 1.5 hectare ng kanyang tatay. Tapos doon kami nag-start, nagtanim ng kape para sa aming pamumuhay. Pagkatapos, nagkaroon ng malaking kita yung kape namin. Nag-decide na rin kami ng asawa ko na magbili na rin ng isang 6 na hektarya na lupa na ito yung tinatamnan namin ng palay, mais, may rubber rin, prutas, at saka yung mga root crops na katulad ng mani, kamuti, kasaba, at saka banana. Yun ang ginukunan namin ng panggastos ng aming mga anak sa pag-aaral. Ang una kong anak, si Cherry Farillon, sa ngayon may asawa na, Unato. Ang ikalawa, si Jerwin Farillon. Pangatlo, si Joncel Farillon. At ang pang-apat, si GR Farillon. Yung bunso namin is si Christine Farillon. Nag-aaral pa ngayon. Nung una, lang ako, nagtulong-tulong lang muna. Pero yung nagkasakit na yun si mister ko, doon ako natuto talaga na mag-farm na. Noon, nagkasakit siya ng peptic ulcer. Tapos sige kami na konsulta lang sa doktor, pa-check up. Tapos pagka lang siya sir, November 27, 2015, doon lang ako nabigla na sinabihan ako ng doktor sa pagpa-check up ko kay mister na i-dialysis na siya. Kasi hindi na na siya na yung sakit niya malala na daw, dapat i-dialysis na. Pero hindi pa rin ako na takot na talaga ako kasi pananalig ko sa buong may kapal na matulungan yung si mister ko. Naghanap ulit ako ng isang doktor sa Jinsan at pinayuhan niya ako na pwede ba ka muna kung makaya pa ka na lang ng gamot na herbal. Yun yung ginamit namin sa ngayon. Buhay pa si mister. Ako na po yung sir sa farm kasi yung pa siya, nang hindi pa siya nagsakit, nagtulong ako sa kanya pero hindi pa full time. Pero nang nagkasakit na siya, nag-decide talaga ako na yung mag-manage ng farm namin. Ako po si Celerino Farillon, taga Lower Alas-As, asawa ni Mrs. Jennifer Farillon. Ang masasabi ko sa aking asawa, siya ay mapagmahal at maalagaan sa aming mga anak at sa akin, lalo na sa akin. Dahil naramdaman ko yan nung mag-asawa kami. Siya ay tagapag-alaga ko nang ako ay magkasakit. Patunayan ko na mabuti siyang asawa at siya ang nagbibigay ng lakas sa aming pamilya. Lalo na sa mga kabataan namin, siya ay responsable sa aming mga anak. Ang ginawa ko sir, yung nag-start ako na mag-attend ng mga seminar, katulad ng FFS, na sa tulong ng DA, sa CERICE. Doon ako nagtuto na mag-farm.
Tapos, alam ko na rin yung farm, pero yung mga teknolohiya hindi ko alam. Doon ako nag-start. Tapos, doon rin ako 2007 nagkaroon ng lakas na loob na magawa ng sariling seeds. Yung OPB white corn niya. Ang pangalan ng seeds ko na nagawa ko, yung gene seeds. Na para ang pagkain namin, masigurado ko na safety kasi kumakain rin kami ng mais. Tapos yung mga pamilya ko, gusto rin nila yung bigas na mais na magiging safety namin na kainin. Kasi kami ako yung nagtrabaho na magiging seed grower. Tapos yung iba, binigay ko sa mga kasama ko rin na farmers para magkaroon din sila ng magandang pagkain na kunan nila, yung mais na puti. Yun na nila na ito pala maganda kasi malaki yung harvester. Kaya ako po si Mrs. B.T. Galvez Olisco, taga Sitio Lower Alas-As, Masyag. Isa po akong adapter ng Gene Seeds. Ako po na-convince ng magtanim ng Gene Seeds dahil nakita namin nung una nagtanim si Mrs. Parilyon, malaki po ang kita niya kasi maliit yung ginastos niya. Nung ako na po ang nagtanim, napatunayan ko po kasi yung ma-provide namin, konti yung gastos at malaki yung harvest namin. Ang maganda doon, meron pong nagbibili ng seed sa amin at na-provide namin mas malaki yung per kilo ng binta sa amin. Ako si Emmanuel Asog, agricultural technologist na assigned sa Barangay Masyag. At the same time, HBCBP coordinator. Si Miss Jennifer Parilyon ay ginagawa niya pong tinuturo namin sa kanya like yung sa corn breeding. Actually, yung sa area niya, nagkandak po kami ng IPPS, yung Farmer Fed School dito sa area niya. And doon natutunan niya kung paano mag-breeding ng mais. Maliban doon, yung kakandak din kami yung sa coffee from planting to harvesting. And siya po ay nag-a-assist po sa lahat ng mga activity dito sa Barangay Masyag. Dapat magtanim tayo ng palay para masip yung pagkain natin. Alam natin na walang chemical na nalagay sa pagkain natin. Tapos, mas maganda gid kung may tanim ka na prutas, gusto mong magkain, tapos mag-ano ka ng mga hayop, mga livelihood. Kasi mas maganda kung mayroon ka pang kape. Kasi yung kape, mas mas mahal yung presyo niya Makatulong talaga kahit sa pag-aaral ng mga anak. Yung sa amin na asosasyon na minamanage ko, nag-decide po ako na sa mga farmers na kailangan magroon kami ng asosasyon kasi sir, ang kape noon dito mura lang yung price. Pero pag mag-asosasyon ka, maibigay sa inyo yung magandang presyo. So, hinikayat ko yung kasama ko na mga farmers na magbuo kami ng asosasyon para yung aming gustong maabot na mas mahal ang binta namin ng kape, mayroon kaming magandang kinabukasan na matulong rin namin sa mga anak namin kasi mas higher price mas maganda yung kita ng mga farmers. Doon kami talaga. Tapos, nag-umpisa lang kami ng 3 cluster. Bawat cluster mayroong member na 15. Tapos, nag-organize kami, nag-test marketing kami. So, dito nalaman ng farmers na mas malaki palang kita, pas buo. Una-una na natanggap namin sa mga project yung binigay ng Darcy RS na solar dryer at saka dehuller at saka warehouse. Tapos, nakita nila na mas maganda na kami talaga yung magpa-process. Humingi talaga ako ng tulong sa region, sa DA. Katulong rin ng mga technician namin. Tapos, nakakuha rin kami ng project na yung amounting of 817,000 sa region na mayroon ng roasting, kasama yung grinding, pot sealer, mayroong moisture tester, mayroon pa yung weighing scale na para sa beans at saka yung sa brood namin.
treasurer ako ng school namin dito sa Lower Alasas. Tapos nagiging secretary ng chapel at nagiging presidente ng siyam na chapel ng aming parokya sa Masyag. Tapos president din ako dito ng women's. Ako si Ricardo J. Galagate, barangay kawad ng barangay Masyag. Committee Chairman on Agriculture. Sa amon diri sa barangay Masyag, so active siya nga isa ka leader sang asosasyon sang farmers. Pagi aktibo pagid sa mga hilikoton or bulhaton sa bilog ng barangay sang Masyag. Ako si Norma Hasigan, agricultural technologist at focal person ng GAD ng Office of the Municipal Agriculturist. Nakita ko sa kanya siya yung may mga command. Pag siya ang kung ano yung ibigay mo sa kanya na mga assignment, talagang maano niya. And then madali siya makatipo ng tao. At saka nakita ko sa kanya yung porsigi, no? Ang yung pagka-dedicated, and then madali siya come up ng ano yung mga challenges na ibigay mo sa kanya. And then nakita ko sa kanya na yung magaling talaga siya at yung siya ang may, kumbaga may ano dito sa Masyag na kilala na bilang leader na babae. Ako po si Evelyn C. Foro, Municipal Agriculturist ng LGU Bagumbayan, Sultan Kudarat. Yung mga women's natin sa Bagumbayan, lalong-lalo na itong sa farmer sectors, ay very active po silang nakikipag-participate kahit anong program na ipinapatawag sa kanila. Lalong-lalo na si Ms. Jennifer Farillion, nandyan palagi para makipag-participate. Kung ano man yung dapat nila na i-participate, nandoon din siya. At saka hindi lang siya, talagang hinihikayat niya kahit yung mga kasamahan niya. Ang ginagawa ko sir, lahat na nalalaman ko sa mga seminars, pagdating ko talaga dito sa mag-uwi na ako, mayroon din talaga akong schedule na re-eco. Lahat na nalalaman ko, binigay ko rin sa kanila. Kasi marami silang tanong, bakit ganito yung harvest ko, malaki, ano bang ginagawa ko. Kahit na ako sir magpatrabaho sa farm, sinasabi ko rin sa mga kasama ko na farmers na ganito yung gagawin nyo kung gusto nyo malaki yung ani. Isa rin akong farmer na gusto ko rin yung maangat rin yung knowledge ko sa mga teknolohiya. Tapos yung goal ko na matulungan ko rin yung mga anak ko na masabi nila na si mama yung farmers na tumutulong talaga sa kanila. Yung sa mga anak ko. Yun ang hugot ko eh. Kasi pag wala kang anak, wala ka namang paghirapan. Pero kung mayroon kang anak, hindi, siyempre makatulong ka rin sa kanila. Gusto ko rin masipti yung pagkain nila. Yun yung Ako talaga yung nag-produce ng pagkain namin eh. Ang masabi ko lang sa kasama ko na mga farmers na kahit mayroong mga problema na dumarating sa ating buhay, hindi tayo magsawa ng panalangin sa Panginoon. Isa. Tapos yung farm natin, ay minsan mayroon ring mga crisis na magdating. Pero pag mahal mo talaga yung farm mo, mas marami ka ring aanihin. Palay, bigas, kanin, Isla ko, hugasan ko ang bugas. Gusto niyo iwad ko sa balde. Magamay na lang ang bilhin ng tubig. Madala.
Chinabes manada kanon elton sayang kay takema di takedalang tustus. Pwede obserba ng mga okasyon, kita nada gente ta saka manada kumida specialmente con el kanon. Sobra aton nga panguwa kag busog na kitabi mga bay ano naton. Takaw-takaw na kami sa mata pero ang amon na appetite full na. Wala ginaubos tapos ginahaboy lang dayon. In magbayo, di ta masiguro in way roon maasag. Sa ang kanda suway, amin biyak sa natuloy magbabayo. Kung kaisa man ang nagatigang sa amon, magkilis siya, hindi mo siya maibitar nga wala sang may madala nga gas. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Si Sailil Abdullah, kasalukuyang branch director ng PhilRice Misayap. Meron pa akong 7 anak sa isang asawa. Nakatira po kami sa Barangay Patadon, Matalam, Cotabato. Ako po ay nag-start ng isang science research specialist. When I came to PhilRice, ang aking trabaho ay more on development ng varieties na tolerant sa tungro. So, I am a plant breeding graduate. Ang passion ko ay nasa breeding. So, from SRS1, it goes to SRS2, still ganun pa din. And then I took my MS sa UPLB, plant breeding pa rin. But this time, meron ng molecular work. And then, hanggang sa nabigyan ako ng chance na magka-PhD sa South Korea. So I did functional genomics. So na-integrate ko yung breeding. And recently, marami kasing exodus ng mga staff sa PhilRice umaalis. So I have no choice but to take the leadership of Misayap. I was not asked, but I have no option. Yun ang sabi ng director namin. So from then, at first medyo reluctant ako. But nakita ko na ang dami palang magawa. When you are at the top, you will eliminate some of the obstacle doon sa bureaucracy. So, we initiated a lot of projects, and one of these is the technical cooperation between PhilRice at saka JICA in partnership with the Department of Agriculture of the Autonomous Region in Muslim Mindanao. So we train farmers. Ang pinaka-objective namin ay to increase their productivity. After 10 years, naka-develop kami dito ng 2 varieties. We call it Matatag 6, but that's actually NSIC RC 120. So it's a stopgap for tungro infested areas. So meron siyang tolerance sa tungro. And then another is 226, NSIC RC 226 which was released in 2012, I think. So competitive na rin yung yung 226 na yan. Meron din kaming ginagawa ngayon doon sa tinatawag na concept na transgressive segregans. Ang konsepto ng transgressive ay ang kanyang later generations, yung mga segregans, ay either in a positive or in a negative. So
So we are concentrating on the positive phenotype. Ibig sabihin, ang yield niya ay better than the both parents at saka yung true F1 hybrid. So may mga experiment kami ngayon, may mga lines kami ngayon na identify na better than the F1 hybrids. Now, anong implication nito? Well, you don't need to buy a high or expensive F1 hybrid. You just use the transgressive segregans because it is an hybrid, and you can even plant it several times pa. Other than that, meron din po kaming ginawa para masolusyonan or makatulong doon sa Millennium Goal Development na poverty reduction. Nag-train din po kami ng mga 4-piece program. More than 500 beneficiaries of 4-piece were trained on rice production. So, napakaganda na yung training, may nakuha kami sa kanila, marami silang nakuha sa amin. Although, napakahirap kasi karamihan ay no read and write. Now, how would you evaluate whether they learn it or not? So, ang ginamit namin puro visual. Kukuha kami ng insekto, sabihin namin, ano insekto yan? Ano ang nagko-cause niyan? Ganyan. So, marami mga maling impression na nakikita nila. Basta insekto sa kanila, wala na. Insekto. Pero hindi nila alam, beneficial pala yun. So, they learn a lot of it. Another ay yung religious leader. One of the problems sa implementation ng intervention natin sa community ay yung sustainability. And a lot of interventions na nakikita natin, hindi siya nasusustain. After umalis yung nagpapacilitate, medyo nababawasan na rin yung adoption. So, ang naisip namin, in partnership with the Development Academy of the Philippines, ay gumawa ng isang innovative methodology kung paano ma-address yung sustainability. And we started with ERMM. Kung alam nyo, yung ARM, napakaraming projects sa ARM. Napakarami, but they just come and go. Napakarami po. European funded, the USAID funded, the JICA funded, napakarami. But look, ganun pa rin. Walang pagbabago. O meron man, very nil, napakaliit. So we innovate na we want the religious leader as the farmer educator themselves. So organic siya nandun sa area. So we train them about 2 weeks, and then we develop, in partnership with them, we develop a module na pwedeng maging basis. Then all the verses related to agriculture, in-integrate namin yon, and then pinasok namin yung different concept ng rice production. The most significant award so far I have, I won as best paper in the upstream category during the Crop Science Society of the Philippines, Federation of Crop Science Society of the Philippines. So I bagged the award as best paper. Ang aking kompetensya niyan ay ang IRI, UPLB, and other famous institution. A lot of things na pwede pang aralin. Una-una, bakit ang yield natin ay nag-stock ng 3.9 average yield? Bakit ganun? And then, in other countries, malalaki, 6 tons, 7 tons yung mga kasama natin. And then, ang isang naisip namin ay, yung nga, sinabi ko kanina, isa yung transgressive. Pangalawa, pag-aralan yung behavior ng mga magsasaka when it comes to rice or any agricultural interventions. Kasi it's very important na alam natin kung ano talagang gusto nila. Being in research, ang kailangan ay alam mo kung ano ang milestone mo. Target. Kung ang target mo ay matulungan yung magsasaka, hindi lang matulungan ang magsasaka, kundi be specific. Halimbawa kung sa rice, anong part sa rice? Otherwise, you cannot do everything. So, one at a time. Being in the research, kailangan mo talagang don't expect for anything. You know, working in the government is a charity.
So if you want to get rich, get out of the government. Yeah, do not work in the government. Yun yung nakikita ko. Although a lot of incentive for researchers nowadays. Meron tayong Magna Carta and etc. Marami. And then publish. Being a researcher, you publish or else you will perish. Ganun lang. Publish, publish, publish. Kasi one way of contributing doon sa other researchers, farmers, academic, etc. ay i-publish mo. Kasi pwede nang ituro yan eh. Pag nabasa ng professor, pwede nilang ituro yan. So eventually, nakaka-contribute. Mga ka-agri, maraming salamat po sa panonood sa ating episode ngayong araw. Kung nais nyo po itong balikan, please visit our social media accounts. At gawin nyo na pong bahagi ng inyong Saturday habits ang panonood ng ating programa sa mga sumusunod na broadcast outlets. At narito naman po ang mga istoryang dapat inyong abangan sa ating episode next week. Sa susunod na Sabado mga ka-agri ay antabayanan ninyo ang paglalahad namin sa inyo ng mga plano ni Agriculture Secretary Emmanuel Piñol upang mas mapaganda pa ang pagbibigay serbisyo ng DA sa bawat Pilipino. Mga ka-agri, maraming salamat po sa pagsuporta at pagtangkilik sa mga programa at proyekto ng Department of Agriculture. Sana po ay magpatuloy ang inyong pagkikipag-ugnayan sa DA sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte at Secretary Manny Piñol. Sa susunod na Sabado, sana po ay samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri Tayo, Sok Surgeon.